I will just take this opportunity po para pasalamatan ang ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpo-protesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man pong nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pocis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Tanggalin niyo po yung nag-advise sa inyo. Kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niyo narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Rebulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko. Alam nyo mga kababayan, ngayong mga panahon na to, nalilito na ho ang ating mga kababayan. Maraming usap-usapan sa social media. Ang tanong ng sambayanan ngayon, congressman ba itong si General Pocis? Contractor ba itong si General Pocis? Hindi ho siya congressman at hindi rin ho siya contractor. O bakit siya naaresto? Gayong ang sinabi nitong si Marcos Jr., walang Merry Christmas. Yung ika nga may sabit dito sa napakalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito sa video na to, nagsalita na rin ho itong si Attorney Ferdy Topacio. Ang abogado ho nitong si General Pocis, kaugnay nga ho dyan sa pagkaka-aresto niya na yan kaninang umaga. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ho yung noong nakuha itong si General Pocis at papanoorin din ho natin itong video na kung saan nung nakalaya na ho siya, nakapagpiansa na at isusunod ho natin itong kay Attorney Ferdy Topacio. Wala ho tayong maraming papasadaan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo sa ambush interview dito kay General Pocis at kung ano nga ba ibig sabihin ng pagkaka-aresto niya na yan. Gayong napakarami ho mga kababayan ngayong mga panahon na to na dapat pagtuunan ng pansin ng administrasyon itong si Marcos Jr. Na dapat nilang arestuin, especially yung mga contractor, yung mga congressman na contractor, yung Blue Marlin na hinahanap-hanap natin na malaking isda, di ba? Ay mali pala, Blue Martin. Kung tawagin nung isang nagpa-interview kaninang umaga noong ay naaresto itong si General Pocis. Ito, okay. 1 minute. Ako. Ito ay panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Nagpapahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Saludo sir, saludo. Bakit po kayo nakaganyan? Inaresto ko dahil may kaso ako na inciting seditious. Ang pangit naman ng tanong ng media, bakit ho kayo nakaganyan? Natural, nakapose siya kasi ginigipit siya ng administrasyon, pambihira. Sedition. So hinaharap natin to. So kaso na ito. Masasabi niyo, sir? Bago natin ilipat ang ating video doon sa bahagi na kung saan siya ay nakapagpiansa na, gusto ko ho munang palakpakan at saluduhan itong si General Pocis sa kanyang katapangan at nga pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. General Pocis, kaisa nyo ho ang PH Update at mga kasama ho natin dito nga ay nakasuporta ho sa inyo. No? Talagang kami ho bumilib sa inyong ipinakitang katapangan, sa inyong dedikasyon na ipaglaban ang katuwiran. Rumekta na ho tayo ngayon dito sa bahagi na kung saan nakalaya na ho itong si General Pocis. Okay. From the judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng saludo sir, saludo. salita kanina. Sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po? Nakapag-piansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperworks doon sa judge sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so napabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagpoproseso, saka itong pagpopost ng bail at saka yung release order ng judge. Sir, ano ang pusul na plano? Alam din ho siguro ng judge na ang ginagawa na yan kay General Pocis pawang panggigipit lamang. Wala ho tayong nakikitang inciting to sedition na ginawa nitong si General Pocis.
yung ika nga bilang retired men in uniform, meron kang karapatan na magsalita dahil galing ka sa serbisyo na sabihin na kailangan ng imulat ng ating mga kababayan ang kanilang kamalayan kaugnay sa tunay na nangyayari sa ating bayan, di ba? Wala hong mali doon. Hindi ho siya naghihikayat ng kung ano pa mang kaguluhan. Kung gusto ho nilang guluhin ang ating bansa, napakadali lang ho yan para sa kanila. Meron hong mga ano yan, meron hong mga galamay pa yan, meron mga merong organisasyon yung mga retired PNP personnel na yan. Meron nag-uusap-usap po yan. Kung gusto ho nilang guluhin ang usapan, kaya ho nila yan pero hindi ho nila ginagawa yan. Dinadaan sa proseso. Sa mapayapang kaparaanan. Naglalabas ng saloobin sa pamamagitan ng pagkikilos protesta, walang dahas na nangyayari kung sakaling merong kilos protesta na isinasagawa, hindi kagaya ng mga makakaliwa. Pagkaya ng gumalaw, talaga namang maguluho yung mga yan. Diba? Kaya yung ginagawa na yan dito kay General Pockies, talagang yan, matinding panggigipit. Kumbaga panakot yan, mag-send ng chilling effect para dun sa mga kababayan nating gustong magsalita din, kagaya nitong si General Pockies. Pagka nagkataon, may kalalagyan kayo dahil kakasuhan kayo ng inciting to sedition. Hindi nga ho natin malaman kung nasaan yung ngayong mga panahon na to. Kasunod ng pagkaka-aresto na yan, itong si General Pockies, nasaan pa yung pagitan noong inciting to sedition at nananawagan na lamang ng accountability sa mga kapalpakan ng mga namumuno ngayon sa ating bansa. Kasi hindi tayo nakarinig ng panghihikayat o kung ano pa man dito kay General Pockies pagka nagsasalita ho siya sa kanyang mga interview diyan sa pagka merong kilos protesta. Kaya naman, dapat ho natin lalong pag-intingin ang mga susunod na pagkilos at panawagan ng accountability at transparency dito sa Bangag Administration. Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na Tuloy-tuloy lang. nagpapahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga papapanagot. Pero sa ngayon, wala pa yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat ang mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Yun ang masakit doon. Sa pag-aresto sa inyo, anong Masasabi nyo dito, hinitip ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yon dahil trabaho ng CIDG yun. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahalan natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, inuhuli, inaaresto tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaaresto yung mga taong nagnakaw. Nako! Ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para mawala ang baha. Ayun ang inaasam natin na makulong, mapanagot. Pero wala. At dahil hindi ho sang-ayon sa naratibo ng Inquirer.net, yung mga sinasabi na yan, nitong si General Pockies, pinutol ho nila ang interview diyan sa diyan sa bahagi ng interview na yan dito kay General Pockies. Simple lang naman. Sinabi nitong si Marcos Jr., wala nang Merry Christmas, yung mga magdarambong, yung mga magnanakaw sa kaban ng sambayanan. Bakit nasa laya pa rin si Martin Romualdez? Di ba? Bakit wala pa rin sa Pilipinas itong si Zaldico? Di ba? Yun lang naman yung mga kababayan. Yung ibang mga kontraktor. Bakit nasa laya pa rin yung mga yan? Si Garjola, bakit nasa laya pa rin yan? Yung mga district engineer, pawang utusan lang ho yung mga yan. Mga dilis at sap-sap lang yan, di ba? Wala hong sinabi yung mga yan kumpara doon sa mga proponent na trumatrabaho sa mismong budget para merong paghati-hatian yung mga district engineer, merong pakimkim ba? Pero ang talagang punot dulo ng kakurakutan na to, sa ating pagsubaybay sa lahat ng kaganapan na nangyari noong nakalipas na taon, talaga hong yung dulo ng tali nasa Malacanang. Wala ho sa House of Representatives. Dumaan lang ho sa House of Representatives. Nasa Tareq Bolivar.
Nasaan na si Adrian Bersamin? Nasaan na si Amena Pangandaman? Nasaan na si Executive Secretary Lucas Bersamin? Wala ho tayong narinig sa ICI, sa ombudsman, kaugnay dito sa mga individual na tinuturo na isa din daw sa mga ika nga merong kinalaman dito sa napakalaking korupsyon na to. Wala. From the judge, pwede na ako magpa-interview. Lipat na ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio, dito kay Yes Yes Show. Naku, itong si Attorney Ferdy Topacio. Medyo seryoso ho siya dito sa video niya na to. Madalang lang magseryoso to. Ano ho ito kulokoy ho ito mahiling magpatawa ho itong abogado na to. Kaya pagka ito nagseryoso, meron hong ibig sabihin yan. Panoorin mo natin ito mga kababayan. Wala naman daw kung personalan. Tinupad lang po nila yung utos ng court. Ano pong masasabi po nila? Wala. Bago ho tayo magpunta dito kay Auntie Claire at dito kay Ralph Recto, sasabunin ho natin ng maigi yung dalawa na yan, si Ralph Recto at itong si Auntie Claire. Dito sa video na to ay talagang kangayayariin ho naman natin. po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon, pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. Mali. President, Mali, for wow, keeping mali. your promise. Kaya lang, Oo. mali pa rin po. Wow, mali. Baka nasobrahan lang sa pulburon Attorney Ferdy, no? Baka nasobrahan lang sa pulburon itong si Marcos Jr. Kaya imbis na ipakulong yung mga mandarambong, ipinakulong yung mga humahabol sa mga mandarambong. Talagang lakso ng tama nitong mama na to. Sir, sabi po, nag-aaklas daw. Meron daw pong hinihikayat na pag-aaklas daw po si Pokis sa Datahang Almas po. Hindi na po kami kaya maaaring magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Si General Focus. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. So, ngayon ba, sir, papakawalan po din yung siya kaso? after? Magkano po ang Bail? 48,000 po ang bail. Okay. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang ang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya, sir, after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Sir, pagka na-comply natin yung requirement ng court, no? Yung mga documentary requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ina-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So wala kaming magagawa. But you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police, no? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there.
Ay ano naman ho yan mga kababayan, siguro ngayong mga panahon na to, makakalusot ya ang mga kabalbalan ng PNP na yan ngayong mga panahon na to. Pero sa mga susunod na administrasyon sa ayaw sa gusto nila, kailangan ho nilang panagutan lahat ng kabalbalan nila na yan mula doon sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy, dito kay General Pokis, lahat ng kalokohan na yan. At pati yung ika nga, tayo talaga dito sa PH Update, di tayo naniniwala na itong si Bantagang tumira tumira o nagpatira dito kay Percy Lapid, napakalaking kabalbalan ho nun. Ika nga isa na naman ho sa mga tauhan pinagkakatiwalaan naging katulong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisaayos ang BJMP. Ang trinabaho nila pagpasok nitong si Boying Remulla dyan sa DOJ. Kaya ang ginagawa ho nila na yan, meron lahat hong balik yan. Ano lang tayo, kumbaga abang lang ho tayo. Darating ho tayo doon sa day of reckoning ika nga nitong si dating Pangulong Rodrigo. Unang-una, violation nyo agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pokis, ni General Pokis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawa sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated and hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan niyo ng kaso yung Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga mamamayan. Hindi naman pwedeng manghidnap kayo na manghidnap pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino. Hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat... Yung galawan ho nila na yan, yan yung naging ginagamit ho nila ngayon template yan pagka meron silang gustong tirahin, inaabangan ho nilang bumaba sa airport kagaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na ho ngayon ang template ng pag-aresto nila. Hindi ho nila ipuwersa na hanapin yung tao, talagang puntahan sa bahay. Hindi, hintayin na lang hong lumipad tapos pagbalik dito, doon ho nila siniserbang warrant. Ganyan ang galaw ng mga adik ngayon. Papatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. Yeah. And we do not go through the exercise of reading rights pagkatapos i-violate mo right there. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si Sir Pokis? Ay, he is okay. Medyo lang. Alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, nag-aalala ka na siyempre concerned din siya doon sa how the wife would feel. No? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life serving this country. Bemedal yan Kung siya lang yung sarili niya kaya niyang i-handle yon, pero siyempre andyan yung asawa mo na nag-aalala sa iyo. Alam mo naman yung mga lalaki lalo na pagka kayo you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting to sedition na kinakaharap po yan? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition Sana ibang kaso na lang ikinaso nila Kasi alam niyo, nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili yung integridad ng ating bayan, para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka mag-i-incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition, pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1
Oh no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi talagang pinilit lang eh. Hindi, tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro, nung mag-file kami ng counter affidavit, may desisyon, may resolution yung fiscal sa office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition. After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung ganon. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto naming nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang sorry to interrupt Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5 yung warrant. Isa-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At Talagang mga siraulo ho yung mga taga-DOJ. Mantakin nyo naman ho yung mga kababayan. Talagang gusto ho nilang trabahuin itong si General Pokish ng holiday. Para nga naman wala ho siyang siya ang gusto nilang walang Merry Christmas. Diba? Yung mga katulong sana ng pamahalaan para habulin itong mga magnanakaw na to. Para nga kalampagin yung mga kontraktor, yung mga district engineer na magnanakaw, di ba? Kakampi nga yan si General Pokish, di ba? O yung mga nagsasalita na yan, kakampi ho yan ng pamahalaan. Dapat. Kaso ngayon, dahil nga, alam naman ng ating mga kababayan at kitang-kita naman na talagang ang bagsak at ang nakikitang mastermind dito sa lahat ng nangyayari na to, nasa Malacanang ho. Kaya yung mga nagsasalita, pinapatahimik ho nila. Dahil pag nagkataon, Malacanang ho talaga ang pupuntahan ng lahat ng issue na to, especially dito sa usapin ng mga maanumalyang flood control. Doon pa lang ho tayo sa mga maanumalyang flood control. Wala pa ho tayo sa DepEd, wala pa tayo dyan sa PhilHealth, wala pa tayo dyan sa custom. Isa pa yung custom na yan, naku. lagay ko sinadya yan Kasi December 5 yung warrant That is a serve kung kailan walang korte at long holiday. I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan style mo bulok yan Okay. Thank you. Attorney, name nyo na lang po yung designation. I'm sorry? Name yung designation. I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Lawyer din. Okay, salamat. Judge advocate po. Malupit ho siya. Abogado na General Virgilio Garcia. Palakpakan ho natin. Itong si General Virgilio Garcia at itong si Atty. Ferdy Topacio. Ito, tuloy ho natin itong kay Atty. Ferdy Topacio. Ito, pagkatapos ng pag-aresto dito kay General Pokish kaninang umaga. Galing dito sa airport, ano po ang next na mangyayari? I-turn over po si General Pokish sa CIDU and then diretso for Camp Karingal for processing. And then, of course, ayon po sa rules of court, he will be taken to the court that issued the warrant, which is branch 77 po ng lungsod ng Quezon City. So doon na po ipoprocess ang kanyang bail at hopefully kung kompletong requirements ay ma-issue na po yung release order within the day. Sir, bakit po sa QC RTC na i-file yung kaso against the Hindi po kasi ako privy doon sa process kung paano na-file. Pero alam nyo, I will just take this opportunity po para pasalamatan ang ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpoprotesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man pong nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Pokish na bineventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pangkaraniwang Pilipino. Kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Tanggalin niyo po yung nag-advise sa inyo.
Panigurado, mapipikon na naman ho nito si Auntie Claire dito sa banat na to ni Attorney Ferdy Topacio. Sir, may we know kung bakit nasa labas ng bansa si General Pocis? Vacation po. So that's all I can say kasi he wants his privacy to be respected. Technically, sir, surrender ba to? O paano ba ito mangyayari? Ito po ay arrest kasi kukunin siya rito. Ngunit immaterial naman po kung na-aresto o na-surrender. Ang importante po ay yung right to post bail ay atin pong ma-honor ngayong araw na ito. At yung attorney, mahina ba yung kaso para sa inyo? Ayoko magsalita kasi nasa korte na po that will be sub judice. Ang masasabi ko lang po, to the best of our abilities as lawyers, hindi lang naman po akong abogado, nandyan po si Attorney Torion, nandyan po si Attorney Levy Baligod, we will do our best to defend our client. Attorney, anong reaction? Pinaka-side ng inyong kliyente? What does he have to say about this? Well, of course, sabi naman niya noon at nagpahayag siya, well, kung siya ay mape-persecute, tutuligsain at makukulong para sa pakikipaglaban sa katotohanan at laban dito sa iskandalong Floodgate, ay ikararangal niya na siya ay batuligsa. Because in an oppressive and authoritarian regime, a jail is the only place for decent people. Sir, base sa kanyang Facebook account, nagpo-post pa rin siya online. Matapos ba nitong pag-issue ng warrant, tigil ba rin na ba niya? O ano lang? Hindi po kami titigil, hindi lamang si General Pocis, kami po lahat. Kung ang aim ng ating pamahalaan ay takutin po kami, sorry po, ay, ito na pa, okay. Teka, may correction pala. Camp Crame na pala po dadalhin. I'm sorry, kasi yun ang last information sa akin. I apologize. Attorney, ano po yung mga naging basis ng kaso kay General Pocis? Yung mga post niya sa social media o yung mga statement niya doon sa mga rally? Yung mga statements po niya. Kasi ininterpret po na ito daw ay pag-i-incite o panghihikayat para ang mga tao ay huwag galangin ng gobyerno at ang ating mga nasa active service na mga opisyal ay i-withdraw yung suporta. Pero ayoko na sana magsalita dyan, ngunit in general terms, kung titignan nyo po, wala pong ganong intensyon at wala pong ganong meaning that should be ascribed to those statements. Attorney, can you tell us more about doon sa meeting nila ng mga retired general sa panguna ni Pocis po, kasama sila General Downer? Wala po ako roon so I cannot tell you. Kung ano mang masasabi ko hearsay yun, so walang value yun. Pero sir, nakipag-meeting ka ba? I will not confirm nor deny that. Hayaan niyo na po yung mga nandoon na magsalita. Kasi wala po ako sa lugar, it would not be in my place to talk about something that I was not part of. Sir, President pa to na yung mga kritiko maaaring pinagawin ng pamahalaan. Matagal na pong ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John Vic Remulla, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niyo narinig yung programa ko. Mr. Secretary John Vic Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ako. Nako, nagkahamunan din ho pala dito sa video na to. Malupit ho talaga itong si Attorney Ferdy Topacio. Ayan na, kasuhan mo na John Vic Remulla ha. Inamon ka na nitong si Attorney Ferdy Topacio. Ngayon mo siya, yan ang kasuhan mo kasi gusto kong kasuhan nitong si John Vic yung mga malilit na tao. Sigaw kasi yung mga mga Remulla dyan sa Cavite. Sila ho yung mga siga-sigaan dyan. Pero pagka itinapat mo sila kagaya nitong si Attorney Ferdy Topacio, hindi naman ho makakakanaya mga yan. Rekta ho tayo ngayon dito sa nangyaring press con sa Malacanang kaninang umaga. Ang makakasama ho ni Auntie dito, walang iba kung hindi itong si Ralph Recto. Upang talakayin ng mas malalim ang 2026 national budget, makakasama natin ngayon si Executive Secretary Ralph Recto, yung tamad na gabinete na hindi pwedeng utusan, Ralph Recto, at Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Naku, Makakasama ba't wala si dyan? Dapat si Amay na pangandaman na nandyan rin natin ang ilan sa economic team ni Pangulong Marcos Jr., sina Finance Secretary Frederick Go at DepDef Secretary Arsenio Balisacan.
Magandang umaga po mga kalihim. Secretary Ralph. Thank you. Yes. Maraming salamat. Yusek Claire. O, yan na si Magandang araw po sa inyong Matugan. lahat. We opened the year with so much hope brought Ako, about by the newly Stress na stress ang pagmumukha nitong si Ralph Recto. Tignan nyo naman ho yung mga kababayan. Kitang-kita ho talagang ramdam na ho niya. Sa bagay, di naman magsasalita itong si Borles Queen kung hindi ho niraramdam yung mga ika nga hinaing ng ating mga kababayan sa social media. signed General Appropriations Act of 2026 na hindi lang basta-basta pinirmahan, kung hindi isinuri, inupuan at pinag-aralan ng mabuti. Nako, narinig And so na we namin think- yan. Executive Secretary, narinig na namin yan nung nagdaang budget na talagang pinag-aralan, binasa yung 4,000 na mahigit 4,000 pages ng budget, narinig na namin yan. Ang naging suma, yun, ninakaw pa rin. Kaya wag na kayong mahiya. Di ba? Nakawin nyo na rin yan, wala nang problema. Ano ba naman magagawa namin? Di ba? Kitang-kita na nga ng sambayan ng Pilipino, ayaw ho talaga Di ba? Pero sa bagay, kasi anong ginawa na ni Marcos Jr., yung tipong wala nang oras yung ating mga kababayan, binisi ho niya sa mga trabaho at sa mga aalalahanin sa bahay. Hindi ho yung tipong maganda ekonomiya tapos palpak ang presidente, pwede kang kumanay, pagka merong kilos protesta, pwede kang magsalita, pwede kang lumabas sa kalsada. Dito sa na to, pagka ikaw merong kilos protesta, pagpapahayag ng saloobin sa pamahalaan, hindi ko kayo basta-basta pwede magpaliban sa trabaho. Kasi magugutom ho di ba? Magugutom ang pamilya. Yung isang araw na sahod, napakalaking bagay ho, lalo na sa mga kababayan nating arawan ng sweldo. Yan ho talaga ang game plan ng mga adik dyan sa Malacanang. Higa nga pati yung oras para mailabas ng mga Pilipino sa loobin nila kung ano yung nangyayari sa ating bansa, tinanggal din ho yun mga kababayan. Thank our colleagues in Congress and the Office of the President and the DBM for their sleepless nights during the break, helping the President comb through every line, every provision of the budget. Because this is what the Filipino people deserve, a budget that is rigorously reviewed and not rushed. I also commend Congress for the meaningful reforms it pursued to strengthen transparency and accountability in the budget process. Unti-unti nating ibinalik ang proseso ng budget sa dapat itong anyo, bukas at tapat sa publiko. We also thank our lawmakers for the close, constructive work they did with the executive to deliver a budget that puts the Filipino people at the center of growth. Ito ang budget natin, budget ng bawat Pilipino. For this budget... Hindi namin budget yan. Ano to ko, budget nyo lang yan. Budget yan ng mga politiko na hindi nila mabitaw-bitawan itong si Marcos Jr. dahil dyan sa budget na yan. Especially yung mga congressman na mamimigay ng guarantee letter sa kanilang mga constituent. Hindi namin budget yan. Budget yan ng mga politiko na nag-aambisyon pang magtagal sa kanilang kinauupuan. Pero para budget ng sambayan, hindi namin budget ninyo yan. Presents an unprecedented investment in the Filipino people. Education, healthcare, agriculture, and social services are at their highest levels in history. It is investing where it matters most, in the classrooms, in the health centers, in the farms, in our communities, and in the future of Filipinos. It also strengthens national-local cooperation so that development reaches every province, every city, every municipality, every barangay. At pinagtibay rin nito ang ating pangako sa kapakanan ng ating mga kawal, pulis at uniformadong hanay na araw-araw naglilingkod at nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Yet the signing of this budget is only the beginning. Its true test is in its implementation. At dito na papasok ang ehekutibo. Kaya ang pangako namin ay simple. Sisiguraduhin naming totoong makikinabang ang taong bayan dito. We built a budget that is clean, disciplined, and responsive. And we will implement it with integrity, constant vigilance, and sense of urgency. Hihigpitan natin ang pagpapatupad nito. We will make sure that what is written in law will be built on the ground
visible, trackable, and valuable to the people. Nako. Through this budget, we want our people to see, not just hear, that this government is careful with their hard-earned money, serious with its promises, and faithful to its duty. Ito po ang simula ng Yun. isang taon Naku. na mas maayos at mas makatarungang paggamit ng pondo ng taong bayan. At isang Hoy, Recto, bago ka magbida-bida dyan, ibalik nyo muna yung kabuuan nung kinuha nyong pondo sa PhilHealth at ipiliwanag nyo sa bayan ng Pilipino kung saan napunta yung pinagbentahan nyo ng ginto at sinong bumili ng mga ginto. Kanya talaga tong Recto na bagong to. taon na may mas maraming konkretong dahilan upang maniwala sa bagong Pilipinas na sama-sama nating itinataguyod. Ulit, maraming salamat po. Happy New Year sa inyong lahat. Bago po tayo tumanggap ng katanungan, Secretary Toledo, meron po ba kayong paunahing pananalita o tatanggap na po tayo ng questions? Siguro enough na yung ni Secretary Recto opening remarks niya, so probably we can proceed now with the Q&A. Okay, thank you po. Okay, ang unang katanungan ay manggagaling kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Secretaries, good morning. Happy New Year. Ano-ano po yung exact items that were vetoed by the President that constitute the 92.5 billion pesos that was removed from unprogrammed appropriations? There are, I'll take this question. There are roughly 10 items in the unprogrammed fund. Ang tinanggal yung budgetary support to GOCCs, ang halaga niyan roughly 6,895 million. Yung fiscal support sa CARS program na 4.320 billion. Insurance for government assets na 2 billion. Prior years LGU shares na 14 million. RACE program, 250,000. GOP counterpart sa foreign assisted projects sa 35 billion 769 million. Payments of PS requirements na 43 billion 245 million na nakapaloob na sa iba't ibang ehensya ng pamalaan. At natanggal na rin naman, I think during yung sagip, wala na yung 80 billion na sagip. Wala na rin yung Nampeday property na 210 million. Public health emergency benefits na 6.7 billion. Marawi siege victims compensation under the NEPDEN was 2 billion. Ang natira na lang ay support, tatlong item na lang ang natira. Support to foreign assisted projects, 97 billion 305 million. Revised AFP modernization program na 50 billion at risk management program na 3.6 billion. So ito yung natira sa unprogrammed fund, roughly 150 billion 905 million na more or less katumbas ng unprogrammed fund noong 2019. Sir, follow-up question. Sir, the President promised the judicious spending of taxpayers' money under the 2026 national budget. What is the administration doing to police, if not totally temper, the grant of excessive bonuses, either to lawmakers, to cabinet secretaries, or anyone in government in general? Especially these were recently flagged by several lawmakers in recent weeks. Well, in the executive branch, wala naman excessive bonuses to begin with, no? Pangalawa, kung ang tinutukoy po ninyo ay yung budget ng Kongreso, nung nakaraang taon, ang budget ng Kongreso, kung hindi ako nagkakamali, ay 50 billion. 50 billion and correct. In 2025 GAE, ang Kongreso ay may budget ng 50 billion. Sa taong 2026, ang budget ng Kongreso ay 38.6 billion. So nabawasan ng roughly 12 billion yung budget ng Kongreso in 2026 compared to 2025. Sorry, sir. Anong items po yung natanggal under nung 12 billion that was removed from Congress? This is both for the House and the Senate, right? That is correct. For the House and the Senate and Commission on Appointments and Senate Electoral Tribunal. I don't have the details with me, but maybe the DBM would have them. Yes, Sec. If I may, as far as the NEP of the Senate and the rest of the Congress,
Just to give you details, okay, for Senate, it's 7.5 in the NEP and it increased to 8.5 billion. And then for Senate Electoral Tribunal, 329, and it became 389 million. Now, for the commission and appointments, it's 1.089 billion to 1.680 billion. Then House of Representatives, that is 17.2 billion to 27.7, and the HOR Electoral Tribunal, 255, the same amount as far as the GA is concerned. So NEP level. Okay, thank you. Follow up? Yes, Ivan? Good morning, Secretary, sir. Sinabi po ng Pangulo, hindi hahayaan ng administrasyon na gawing backdoor for discretionary spending on unprogrammed appropriations. There will be strict guidelines, clearly defined triggers bago ho ma-release. What are we going to do differently this year? Kasi I suppose these are existing guidelines already. Those that existed the year before. Paano ho natin ito exactly gagawin? Well, unang-una, nabanggit ko nga kanina na nung nakaraan, meron yung SAGIP, Infrastructure and Social Programs sa lump sum na mahigit 80.8 billion. Wala na ngayon yan. So of the 10 items or more in the unprogrammed, ang natira 3 na lang. So what are the 3 items? Again, revised AFP modernization program na 50 billion. Yung risk management program na 3.6. Ito'y patungkol sa mga contingent liability natin sa PPP. At yung support to foreign assisted projects na 97 billion. Ang pagkaintindi ko dito sa support to foreign assisted projects, ang loan proceeds, karamihan dito ay yung mga that did not make the cut nung ginawa ang budget for 2026 na in the pipeline. So hindi napasama sa program yan dahil wala pang maliwanag, kaya nasaan program yan. So ito yung mga that did not make the cut nung ginagawa ng DBM yung budget for 2026. Thank you, Ivan. The next question will be coming from Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Secretaries. Good morning po. Morning. Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos kanina rin sa speech niya na he will not allow political intervention sa implementation po or sa rollout ng social services, lalo na yung sa mga programa ng gobyerno. So how exactly is this administration plan to execute? Because isa po sa mga concern, for example, yung sa medical assistance, nagiging patronage politics din po dahil yung mga existence ng guarantee letters coming from politicians. So ano po yung, what will we do differently this time? Kung hindi ako nagkakamali, there is a special provision in the budget or a general provision in the budget na bawal yung mga politiko during the actual disbursement or the actual pamimigay nito sa mga kababayan natin. So susundan natin yung guidelines na yan under the General Appropriations Act of 2026. Wala yan dati. So ngayon nandiyan yan, susundan natin yung guidelines na yan. And one follow-up na lang po. Bago po mapirmahan yung budget, marami pong naglabas ang pahayag din mula sa mga lawmaker na hindi pumirma sa or hindi pumabor sa budget because sabi po nila iba't ibang variations daw po ng pork barrel pa rin sa 2026 budget. May sabi po ni Senator Amy, meron daw pong giniling pork itong budget na to or soft pork na sinasabi nila. Sa pag-aaral, sa pagre-review ng Malacanang, ano pong masasabi nyo? Pork barrel free po ba itong 2026 budget? Yes, sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Thank you. Okay, thank you, Tristan. Next question will be from Clay Pardilla. Okay, let's go to Chloe Hufana. Good morning po. I guess to DBM or Secretary Recto. With the 2026 budget reportedly cutting back on flood